Kasama pa rin natin si Doc George Manahan ng Prime Agritech. At Doc, nakita natin yung operations kanina, yung loading ng chicks. No? At least nakita natin yung itsura sa loob, paano ko ang procedures ng pagbababa, yung mga pointers po natin kahit paano, yung pag-unload, pag-check ng sisiyo, I think, no? Medyo hindi ho hindi ho madalas na nababanggit, pero maganda na papag-usapan. Para kahit paano daw po, hindi naman ho kailangan doktor lagi, ay may idea. Pero maganda rin po na, para sa pananaw po ng mga nag-aalaga, may idea na rin sila kung ano itsura, ano ba ang dapat. Doc George, ngayon naman, itong pagkakataon na to, gusto kong kilalanin ka naman, no? Na, okay, personal right? Right? Para hindi naman masyadong seryoso lagi. Okay. Pwede bang tanong na lang ng technical? Okay, Doc, paano ka nag-start? Ito ba ang pinili mo talaga na kurso, maging vet? Profession po. Okay. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. This September, join us for a day of 6 panel discussions, exhibits, business socials, and dinner. Learn from agriculture's top experts and explore the ideal farming venture for you at Agribusiness Connect. Happening at Elements at Centris, September 28, 2025. Doors open at 12 noon. Don't forget to register through the link in the video description box or simply message us on Agribusiness Facebook page. You may also text us at 0917-827-7770. Strictly no walk-ins. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Win a trip to Taiwan. Explore the beauty of Taipei and Taichung, made possible by Book & Go Travel and Tours Services. 2 lucky winners will be announced during the event. Don't miss your chance. Agribusiness Connect. Agriculture in full view. Ang totoo po ay hindi po ako talaga mahilig sayo. So, sabi nga natin, nung mga bata daw tayo, nangangarap tayo ng kung anong gusto nating maging paglaki. At siguro po, nakita ko pong kagalingan ko noon, 2 lang naman. Isa sa math, kahit papano, but yung isa is science. And sa math, alam naman rin, pupunta na niya, engineering, pero may limitations po ako, pangit po ako magsulat. At saka hindi ako magaling mag-drawing. So parang hindi bagay kasi kailangan daw magaling mag-drawing and all, pati arkitekto, ganyan. But then, on the science side, mahilig po ako sa ganyan, lalo na po yung reproductive health. Paborito ko po yan. Grade school pa lang po ako. Paborito ko na yan eh. Inaral ko na kagad yan. But siguro yung ibang points, medyo iba. Pero just the same, very siguro po, enthusiastic ako in learning yung human body. So, tao po pala talaga ang gusto ko. Kasi from there, na-inspire po ako na mangarap na maging, tulad ng ibang mga bata, maging doktor. And kinary over ko po yung hilig kong yan, kasama po may barkada po ako na, 2 kami laging na-enhance yung pananaw na gusto namin maging doktor. And mataas din ang pangarap. So, sabi ko, dapat hindi basta doktor. Kasi pag doktor lang, may specialista eh. Bata pa lang po ako, may idea na ako na may specialista ng doktor. Kasi mother ko po, lagi nagpapa-check up. So alam ko po yung mga yon. And isa po sa nakita ko, habang lumalaki ka, may konting skills ang kamay mo. So sabi ko ba, siguro mas maganda
mangarap din ako, baka pwede ako maging surgeon. Malayo pa lang, may pangarap ka na, alam mo na, dedicated ka agad kung anong gusto mo. Unfortunately po, hindi naman kami talaga laki sa ginawang sobra at di rin naman kami mahirap na mahirap. So, syempre, sinasabi mo sa magulang mo nung high school ka na, so, magka-college and all. Then finally, high school po kasi kami, may mga nangyari po rin sa amin. So, dumaan po kami sa mga pagsubok ng financial kasi ang family ay, ang magulang ko po ay mga entrepreneur din, I would say. Mother ko po, very strong ang personality. And with her personality po, it goes with it, gusto niyang mga businesses, kasi nangangarap din siguro po siyang umunlad ng pamilya. Wala naman pong hindi, di po ba? My father is, siya naman ay napaka-industrious and very supportive, pero dahil probinsyano po father ko, laid back ng konti ang kanyang pananaw. Ang sabi niya, basta meron lang needs, kumpletong pamilya, sa pangangailangan, okay na. Ano po? And magaling naman tatay ko sa diskarte kasi nagluluto po ang father ko. So, naging known po siya na cook sa family. And sa bayan po namin, sa San Mateo, Rizal. So, from there, sabi ko, maging doktor ako sana. Tatay po ang tawag, mami ang isa. So, parang di bagay. Pero, yun ang tawagan. So, it represents yung yes, yung pinanggalingan. Ang mother ko, ayaw magpatawag ng nanay. Ayaw. Mami, hindi pwede. Anong nanay? Hindi pwede. Tatay ko talaga, ever since. So, with that, ang mother ko, gusto niya, okay naman daw, doktor. So, nag-take po ako niyan. At nagtatry ako. And then, finally, instead of pursuing na talaga, dahil nagtitake na ako ng mga exams ang sabi ng father ko, anak, atin na lang to. Hindi natin kaya ang doktor. Malaking gastusin yan. Hindi natin kaya. Lalo na ang pangarap mo, surgeon. So, hindi basta general practitioner, So, parang sabi niya, may limitations kasi galing ko kami din sa nung grade school, galing kami sa medyo nagka-problema rin yung mga business ng mother ko. Magaling sila mag-set up ng business. But hindi ko ganun pinalad kasi na-set up, pero alam niyo, pinakamahirap sa business hindi agad-agad nagte-take off. And pag to make off, meron nung downturn. And yun po, siyempre hindi pa naman ako aware nun. Pero marami po sinubukan na business ng family. Mag-start po sa panaderia, Pugon Panaderia po, laki po nun. Nagkaroon kami concessionaires, concessionaire kami ng Pepsi before sa Aurora Boulevard, katabi po ng Magnolia. San Miguel, naging concessionaire din po kami San Miguel sa 20th Avenue before. And then meron kaming fast food po and all. And alam niyo po, food do lahat, pangkalahatan, But then, pagpapatakbo pala ng business, then I later realized na ito na malaki na tayo. Pwede kong set up. Pero how to sustain yung business, it's another thing. Kasi po, that involves all over na management. Hindi lang po pala skills lang, magaling ka lang, technical ka lang, ay pwede na, sapat na. So nalugi ho kami. And in fact, may times po na ang family ko ay one time dinating ako ng brother ko. Sinundo ako sa school. Sabi niya, Joy, uwi na tayo. Magligpit ka ng gamit at lilipat tayo ng bahay. Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Nagugulat ako. So na-excuse ako sa teacher ko. Then umuwi kami. Inuwi gamit, nakitira po. At tumira po kami. Buti na lang po ay kami tinangkilik ng aking pamilya ng kapatid ng tatay ko. Tiyahin ko po. So, doon po kami nakatira sa parang sala nila. Po, for several years, naging high school na po ako noon, nakatira po kami sa sala. Nakakatawa kasi lalaki na ho namin, lalaki ho kami, puro 3 lalaki. Nakikitulog kami, natutulog kami sa sala, magkakatabi kami. So, alam niyo po, parang syempre, ang sarap, kasi katabi mo nanay mo, tatay mo, ako nasa gitna. Parang ako pala, later on, ako lang na-realize, ako pala yung asumot. Isipin niyo po, gaano kahirap yung mag-asawa every night. Hindi sila magkatabi. Ako nasa gitna. Di ba? Parang ako lagi, tapos yung dalawang kapatid ko, dalawang gilid. Every day. For years po, until such time na resolve ng konti. And hindi pa rin naman tumigil. But just the same, alam niyo po kaya ako nababanggit kasi all of these things pala na pinagdadaanan natin, even for childhood na hindi mo pa naintindihan, it always brings yung
learnings or reflections kung bakit. At ano pala yun? If you try to figure it out, bakit? And isa yun sa mga nakita ko, magaling sila mag-set up, pero may mali, management. So, napipicture mo yun, pero hindi mo naman alam kailan mo i-apply. Kasi estudyante ka pa lang at that time. Tsaka alam niyo po, ang ugali ko po yung happy-go-lucky po ako. Ang tawag nila dyan, alam ko lang, yung salita ngayon, kaya nasabi ko po, no, parang dyslexic. Kasi po, ngayon ko lang nalaman yung word, but then, matagal po ako natuto magbasa. Medyo hindi po ako maayos magsalita. At sinabayan pang naging parang, introvert. So, and even sa way of thinking, iba po ako mag-isip. Kaya nag-isip po ako, hindi ako makabuo ng klase-klase, kundi magulo isip. Ganun po. Plus, may karagdagan pa. Bata pa lang po ako, late na po ako. So, I would say, pati ho pag-develop ng sarili ko, late bloomer din ako. Kasi, until such time, merong stimulus, saka pa lang po ako nagre-react. Yun pala yung So, kailangan pala, kaya ako po nare-realize kasi nire-reflect ko po yung sarili ko. Ano bang pinagmulan ko rin? Paano? Kasi tinanong niyo po, paano ko i-start? Parang pangaba ng kwento, no? But then, it was rooted to first childhood din. Kasama rin. So, ano ka ba nung bata ka? Hanggang lumaki ka. Pero syempre, alam niyo po, tumatanda ho tayo, nagkakaroon ng pagbabago sa pananaw. Totoo naman yan. Siyempre, iba yung pananaw mo sa sarili mo, pananaw mo sa bagay-bagay, pamilya, and all. But then, it rooted sa childhood, klase ng pamilya. Paano po yun? So, ang maganda po sa nakita ko, very supportive po ang family. No? Even the times of financial problems and all, very united naman, nagtutulungan. Kahit na magkakaiba kayo ng pananaw ng magkakapatid. It binds the family pagka merong problems. Yun po ang nakikita kong kagandahan. Doc, so hindi natuloy na maging doktor ka ng tao. Correct. Naging doktor ka ng hayop. Ganito Paano nangyari yan? Ganito daw po yan. Alam niyo po, since ang father ko po, sabi niya, hindi natin kaya yan, anak. No. So, anong pwede? Yun talaga gusto ko eh. Nga lang, sabi niya, hindi natin kaya. So, alam niyo, dadaanin. Ang magaling din yung magulang, hindi kanya pinilit. Marunong din naman siya mag-convince. May persuasive power, no? Sabi niya, anak, alam mo, nakilala mo si Tito Marshall mo? Sabi ko, ay, opo, yung veterinaryo. Yung magaling na veterinaryo, taga-UP. Yung ganyan. Oo, consultant yan. Magaling, batikan yan, consultant ng pinapapadala yan kung saan-saang bansa. Pati nakakarating pa ng Europe. Yung ganun. At sagot yan ng kumpanya na pinag-aana yan. Tsaka siguro sa mga consultancy. Yun ang unang binanat ng tatay ko. Sabi ko, ang galing ng tatay ko. Nakuha ka agad ang pulso. Kasi ang dating, mapangarapin po ako eh. Parang siyempre, hindi ko naman naisip na travel, pero siyempre, gusto mo yung may konting comfort. Tama naman. Na-imagine mo, okay pala yun, nakakabiyahe ka kung saan-saan. So sabi niya sa akin, anak, mag-bet ka na lang. Sabi ko, bet? Ang kalugtong na sinabi niya, alam mo ang tawag sa bet? Doc. Sabi ko, doktor ka din. Sabi niya gano'n. Ganun ba? Hindi naman tinatawag na vet eh. Si vet. Hindi naman gano'n eh. Si Doc. O di, nabola yata ako ng tatay ko. So, naniwala ako. So, nag-take po ako. Nag-take ako ng exam sa UP, LB. Pumasa naman. At, but then again, nung nakita ko po UP, province na po ako galing. San Mateo at the time. Pero nearby Marikina naman. So, mas city, province Quezon pa City. yung pupunta. Opo, siyempre po, bata ka, gusto mo makakita, city ba? Diba po, SM ho nun, uso na eh. SM City, sa Quezon City. North EDSA. North EDSA, nag-umpisa na po SM yan. na yan. Nagagala na ako. Tapos sabi ko, sandali, may eskwelahan malapit to sa SM City. Araneta. Sabi ko, Araneta. Sabi na tatay ko, sa Araneta, okay din yun. Maganda rin naman yung school na yan. Ganito. So, syempre, ako naman po sabi ko, parang all my life in the provincial setting, baka naman may maiba naman tayo ba? Sabi ko, sige, gusto. Pwede na rin, subukan ko. Nag-take din ako. Okay din naman, pumasa. So, pinapili niya ako. Ano ba gusto mo? Dito na ako sa malapit sa mall. Balik ko bang sikat pala, gisisikat yung mall nun. Anyway, tawid lang Balintawak, nearby lang, toll fee lang, toll gate lang naman ho yan, tutuusin. Pero ang pasok niyan, dalawa. Sa kabila.
sa may Caloocan. Caloocan or Malabon pala, kabila. Malabon. So doon po, 2 years po ako umuwi sa San Mateo. Mahirap din. But ang magandang part lang daw po pala, hindi naman po ako kagalingan ng grade school. High school, di rin ako magaling. Pero ang alam ko lang, hilig ko math and science. Very enthusiastic ako dyan. English, laglag tayo dyan. Di ko tayo pwede. Hindi ako makasagot. Pero pag maganda pala ang foundation mo rin, pagdating ng college po, na-appreciate ko siya kasi pagdating ng college, di po ba, prelims, midterm, finals. No, tapos kalahati lang naman no yun kasi first sem, second sem, di po ba? Nung high school, syempre, first quarter, second quarter, buong ano. Ang dami pong pinag-aaralan namin noon. So parang sabi ko, ay prelims, ang konti pala. Parang gano'n ano po. Magaling po ako magkabisote. Kahit pa paano, nung kabisote po ako eh. Pati English, ginakabisa ko lang para makasagot ako eh. Adi, na-achieve mo pala na unti-unti. May isang ugali naman ako na pangit, pero I would say, baka naka-encourage. Ayaw mo nang matawag na bulok. Yun lang, hindi naman kailangan ng super galing. Ang akin lang, ayaw ko lang matawag na bulok. O regular student, pero wag naman yung kulelat. Pangit naman yun. So, sabi ko, wag naman kulelat. So, every time, napasama po ako sa magagaling na barkada na na-influensya. So, finally, na-encourage ka. May isa pa ako, isang ugaling masama. Mainggitin. Mainggitin po ako. So, pag mainggitin ka, ang nakita mo yung kaklase mo, nagtatap. Matutuwa ka naman. Hindi naman masama yun. Pero syempre, gusto mo sabihin Gusto mo rin, ganon. competitive ka pala. Yun ang right word pala. Hindi lang basta inggitin. Competitive ka rin. Kasi you challenge yourself to be competitive, to reach out at least kung anong kaya mo. So, sabi ko, yeah, pwede rin pala. May times nakakadali tayo, nakakadali. Tapos nag-top 2 ka sa board exam? Chamba daw po yan. But, Chamba ba yun? I would say, alam niyo po, malaki po influence dyan ng mother ko. Okay. So naniniwala po ako sa kasabihan na kapag kinlay mo, pwede mangyari. No? Nilagay mo sa isip mo, kinlay mo, mangyayari. Ngayon ko lang po na-realize kasi every time, ang nanay ko po, siguro sobrang taas na pangarap niya, kala niya napakagaling ng anak niya, no? Hindi naman ako magaling. Pero siyempre, nangangarap ka rin na mag-excel. Ayaw mo rin mapaya. I think around fourth year ako college. Nung ang nanay ko, sinabihan na ako na, anak, kailangan mag-top ka. Kailangan mag-top ka. Sabi ko, ang taas ng pangarap ng nanay ko. So sige, paano ba yun? So, may binigay siya sa akin na sulatan. Sinusulatan. Lahat ng klaseng pakiusap at pananalita para mag-top, nilagay ko ron. Sana mag-top ako, magiging top notcher ako, magiging ano. Yun ang kakaiba po sa kwento. Ngayon ko lang po nailabas yung kwentong yan kasi pati anak ko di alam. No? Na totoo pala yun. So, for 2 years, 3 years pala kasi 4th, 5th, 6th. Pagdating ng 5th year, nagkaroon po ng pagbabago sa format ng board exam. Naging all multiple choice. Okay. Kasi sabi ko, pagka essay yan, ako may problema to. Pag essay, hindi maintindihan yung sulat ko, malamang talo na ako dyan. Nung naging all multiple choice, 5th year po ako noon, sabi ko, yes! Pwede! Parang naniwala ako na pwede. Ano po? So kahit pala ano lang po ako nung palaboy-laboy lang ako nung. Pero syempre, akala nila nag-aaral talaga ako ng sagad. Pero may extracurricular po tayo para maging complete din ang buhay. Ano po? So ayaw natin ng puro aral, pero dapat may lakwatsa din. Nagkakating din po ako. Normal Regular naman, student. Ay, syempre. Pagka alam mo, kaya mo, pwede nang mag-cut ng konti. Yayain mo na rin yung barkada mo para masaya. Alam ka na, may ikaw lang mag-isa. So yun, parang ganun po. So anyway, kakaganon. 6th year po. Medyo, pati nga ako computation ng grades eh. So totoo lang po, naging ganun na pala ako. To the point na napaka-precise ko na, nagko-compute ako ng average ko. Kung ano magiging grades ko ba. Kasi isa sa pangarap pala nanay ko, uy, kailangan maging cum laude ka. Parang ganun. So, well, sa grades nangyari po yun. Pero hindi po nangyari kasi may 5 po ako sa ROTC. Kaya naging 1.75 something, tapos may ROTC po ako. Kaya hindi rin po ako napagbigyan na ako yung maging cum laude. Hindi ka naging cum laude. Hindi po ako officially naging At least binawi mo, nag-top 2 ka sa board exam. Well, yes. Opo. Hindi naman agad. Pero siyempre, graduation, ano po. Alam yung mother ko na, kwento ko na huyan na mother ko medyo aggressive. Sabi niya, bakit di pwede? Dapat cum laude anak ko. Siyempre, alam mo, magulang po, very supportive.
Pero just the same, pinurso niya, pero syempre, hindi naman maganda yung ganun. So, we have to tone down naman po yung nangyari. So, nung lumabas po yung result, po, ang kagandahan niya araw po ng result, first po nung year namin na 1995, na isang linggo lang, lumalabas na ang result. So, wala na yung sleepless nights na hindi na sobrang haba, hindi na months or what. Kasi multiple choice, computerization na po yan eh. So, one Sunday, I think, nung lumabas po yung result, so brother ko, nakita niya agad, uy, Joy! Yun po yung nickname ko, Joy. Sabi niya, anak, nag-top ka. Sabi nga ganon. Talaga? Sabi nga ganon. Number 2 ka. Tapos, nanay ko na overhear. No? Sabi niya, overheard niya pala yung usapan na, anong top si Joy? Sabi nga ganon. Number 2 lang? Buong Pilipinas na yan. Naman nanay ko, taas over expectation, hindi pa rin masaya. Parang, I don't know, so, magulang lang naman siguro ang naniniwala na gano'n eh. Pero, it did happen. Nangyari, so, I call it sobrang blessing. And then, at that time po, estudyante po tayo, aktibong lalaki, so, with that, medyo lumakas ang loob ko kasi po, mag-aasawa ako. Kasi, alam nyo, mga agresibong mga bata po ng mga panahon na yun. So maaga ka nag-asawa? Opo, pagka-graduate, nag-asawa na agad ako. Nag-asawa na po ako agad. Okay. Yun na yun. So, yung pagiging board top notcher mo, naging advantage yan sa'yo? I would sa say, trabaho, alam nyo po, at first lang po siguro. Alam nyo, every achievement, merong segment lang ng chapter mo na hanggang dun lang. Yes, may konting influence, pero hindi na po ganun kalaki. Ang influence lang na maganda po is, may mga invitations, and then mas madali ka makapasok sa trabaho. So, I've done 2 interviews lang naman. Isang integrator na pinasukan ko, tsaka yung isa pang integrator na nabili nung integrator na pinupasukan ko. Pero at that time, magkahiwalay po sila. Hindi ko napili yung isa kasi ang gusto nila, pag sinabi pong vet, farm vet. Pag farm vet, sa loob ng farm. Ay, alam niyo po, bata pa lang ako, mahilig ako maggala. So, kino-correlate mo pala yung ugali mo sa gusto mo puntahan. Kasi pag hindi ka maging masaya. So, pag sabi ko doon, ay, ayoko, parang Bartolina yan. Ayoko. Dito ako sa field. Pero sabi ng company, ay, George, hindi to vet. Serviceman to. So, hindi, parang doktor pumupunta, pero hindi katulad ng technical na gamot, ay mga sakit ang pag-uusapan. Nagmamanage ka ng poultry farm para i-manage mo kung maganda performance. So, may management. So, more on, parang husbandry rin yan. Medyo lamang dahil vet ka, marunong kang tumingin ng sakit and all. So, doon po ako nag-start. So, I've been doing that for several years until such time po, way back 2003, may nag-resign po. Ini-introduce na po, yung kinukwento ko po kanina, ini-introduce na po yung tunnel ventilation, 2003. And 2 pong leading integrators po ang gumawa niyan. One, again, sabi natin, yung isa ginawa under internal farms. The other is under contract growers. So, naging maganda kasi ang purpose lang po is talaga to modernize, maging competitive tayo in terms of performance. So, yun ang gustong mangyari. And it did, kasi po, sacrifice sa umpisa kasi hindi ho agad nag-take off ng maganda result. In fact, malaki investment, million, tapos maraming skeptics na sabi nila, hindi naman pala maganda result, ba't kami mag-invest? So, you really have to prove na yung investment will be worth it kasi may tinatawag palang return on investment. Sa business sense, may return on investment, ROI. So, pag nag-invest ako, babalik. So, ano babalikan? Ang sabi diyan, maganda dapat ang result, mas maraming manok, mas maganda ang FCR. Pero during those times, the early phase, 1-2 years po yan, hindi ko maganda result. In fact, nilalampaso pa minsan-minsan ng conventional ang tunnel. So, lalo kami pinagtatawanan. Pinagtatawanan po kami. Sabi ko gano'n, paano kaya ito? So, it po yung nangyari. Dahil ako po ay reliever lang po kasi may isa pong nasa posisyon na pwesto na nag-resign. Kasamahan ko po sa trabaho. And then, ang tawag po doon, Broiler Technical Specialist, BTS. So, hindi pa uso po yung Koreano, may BTS na. Kami po yun, BTS. Right? So, hindi pa uso yung singer.
So, kami po yung group. So, sa buong Pilipinas po, 5 kami. Boss ko, isang North Luzon, isang Central Luzon, isang Visayas, Mindanao pala. Yeah, 4 lang pala. Pas, ano ko pa. So, nagpo-promote kami ng tunnel ventilation. So, kasama po, syempre, makarecruit ng contract rower. Kasi yun ang trabaho namin, mag-recruit eh. But part of that is being technical. Kasi wala mang marunong tunnel ventilation, so you have to teach them pag meron na. Ang isang mandato po namin bilang sa BTS, Broiler Technical, is to guide yung growers, yung initial. Kasi mga doktor po noon, di pa marunong din sa tunnel. Pareho kami hindi marunong eh. So kami po ang naatasan para magturo kung paano magpatakbo ang tunnel vent. So ang isang rule ay, isang grow, pagka na-niload, ikaw magbabantay, ikaw mag-aalaga, at papagandahin mo dapat ang performance. Kasama sa, ano namin yun, sa objectives namin. So, kailangan mo matutong magmanok. Yun po pala yun. So, sabi ko, unang-una, paano kaya ako makaka-recruit? Eh, ang papangit ng performance sa una. Siyempre, di ba? Eh, pero sa kabila, yung kaibigan ko po na isa, yung kasama ko na sa North, magaling po yung mga farms niya eh. Pati siya, magaling naman. Ako, pitch lang kasi ako. So doon po ako nakaranas na kulelat lagi, papaliwanag ka, bakit di ka makahit ng target. For 3 years, lagi kong paliwanag yung katagang para pong tanim yan, nanggagaling sa seeds. Magiging seedlings, saka palang mamumunga. 3 taon lagi naririnig ng boss ko yan. Grabe, sabi niya, gas-gas na yan. Wala na pag-asa. Hindi ako makarecruit. Kulelat ako. Talaga pong maawa ako sa sarili ko. Sabi ko, parang nanliliit ako. Mali yata desisyon ko na nag-apply ako sa position. Anyway, ang sabi ko sa boss ko, boss, baka pwede namang mag-stay in na lang ako sa isang farm para pag-aralan ko paano magpatakbo. Kasi parang, una, ako po hindi rin marunong mag-tunnel vent. Plus, hindi ko masyado siyang makuha kung paano nag-work. At pangit nga performance ng area ko, Central Luzon at that time. So, meron kaming demo farm. Nag-stay ako dun siguro, I think, close to 1 year. So, At during those times, ang sabi ng mga tao sa akin, parang tanga si Doc, parang baliw. Ako daw yun, ako yun. Kasi po nasa loob po ako, nagsasalita ako mag-isa, tapos sulat ako ng sulat, tinitignan ko, nakaupo ako sa harapan, tinitignan ko yung harap, gitna, lukod, pag walang tao, syempre, ako lang, no? Tapos, pag nagkukuling pads, titignan ko yan. Anong temperature? Takbo ko doon sa control room, balik ako sa lab. Anong temperature? Sisilat ko ulit, sulat ko, paano? Parang ginagraph ko po, yung temperature, humidity, anong baba ng temperature, anong sisipa, pag sumipa yung, pag nagpump yung tubig, gano'ng kalaki yung ibababa, anong pinakasagad, itetest ko yung pinakasagad, ano yung pinakahindi, at anong epekto. Parang nagre-research ka. Well, ang totoo, parang gano'n. So, R&D ang dating. Pero actual farm yun, sir, at saka malaki capacity. Pero hindi, ang sabi nga nila, makikita mo pala ang pagbabago in a matter of minutes. 5-10 minutes na may binago ka, makikita mo reaction. So doon ko po nasabi yung mga ganong test ba. Pero during those time, hindi po ako nag-aral pa ng ventilation. Before pa kasi 2008. So hindi pa ako marunong ng tunnel ventilation, pero natuto lang ako, wido, parang kinakapa pa ako, inaaral ko kung ano yung tsura. Nang wala akong ano. Pero may libro lang po ventilation nun, pero hindi pa ganun ka-updated. Yung iba po nakapag-aral sa US, University of Georgia, nakapag-ano silang workshop. Then 2008 po, may dagok sa buhay ko. Nagkaroon ng problema kami mag-asawa, nagkahiwalay kami. So my wife decided to part ways. Kami po nag-mutual na nagkausap na maghiwalay. And then syempre leaving behind 3 kids. Meron po akong at that time 5-year-old, yung bunso ko. Na-meet niyo po yun, si Juan. And then yung panganay ko po ngayon, yan po, mga 12 siya noon, and then 9, 2008. So, devastated, syempre po. But alam niyo po, during those times na kahit pa pala lalaki, umiiyak. Kasi po, pag nakita mo yung mga anak mo, naiiyak ka. Ikaw yung nanay, ikaw tatay eh. Kasi po, sa akin naiwan, nag-abroad po yung asawa ko. Napunta sa Amerika na. So, ako po naiwan for several years. So, strive ako. Kaya yung anak ko pong si Bunso, si Juan, malapit po sa akin kasi pag rumorota po, kasama ko po yan, 5-year-old, sa rota. Tapos pagdating ng mga client ko, grower ko, "Oy, Doc, kukunin ko na yung anak mo at magtrabaho ka na sa loob." Sige po, kukunin ko. Ako naman, trabaho na ako, kukunin ko ulit, sasama sa akin, gabi na uuwi. Umaga kami alis, gabi na uuwi. So, medyo mahirap. But then again,
I think all of these things molded me kung ano po ka talaga. Kasi, di po ba, pagdadaanan mo, emotional. Well, hindi ho lahat pinagdaanan na mahiwalay. Ayaw naman natin yan. Pero nagkataon po, nangyari. Hindi mo naman pwedeng ipilit. At saka naging mutual po yan. So, hindi rin mo kagustuhan. You try to resolve, but then again, hindi na po nangyari. So, you just have to move forward. So, in those times, nung naghiwalay kami, bago po umalis yung wife ko noon, napuntang Amerika, sabi ko sa kanya, ako muna pupunta ng Amerika. At mag-aaral ako sa University of Georgia at University of Alabama at that time, 2008. A good thing is, nag-offer po doon, wala pa po akong visa ha. Yung wife ko may visa, 3 beses na nakakabalik. Ako po hindi. So parang, paano kaya ako mag-abroad dito? Wala. Certification lang, na-empleyado ka na San Miguel. But a good thing po, meron akong hanap buhay na catering. May catering po ako sa Pampanga. So, may business ka. So, na-approve naman. Nakapunta po ako ng Amerika. Nag-take po ako ng ventilation. And may kasama pong maganda eh. Normal po nag-offer until now yung ventilation po sa University of Georgia. Sila Mike Sharrick and all. On the other side, yung Alabama po nag-offer nun, at that time, agricultural construction. So, I think kung tanongin niyo po ako, ito na pala yung pasok po noon, ang haba na segue. So, yung tinanong niyo po kung Prime Agritech, dun po nabuo yung idea ng Prime Agritech. Kasi pong reason, nakikita mo yung mga project mo. Kasi target po namin, dapat maloadan ng farm para makredit sa iyo yung bilang. Lagi akong kulelat, di po ba? So, gagawa ka ng parang para mapabilis at saka hindi lang basta mabilis. Kailangan mag-perform yung farm. So, marunong na po ako ng construction kasi nanonood po ako ng mga kinoconstruct. At nahilig po. Sabi ko po, magaling po ako ng math eh. Medyo nakakaintindi. So, nakita ko po yung mga plano and all. So, may mga contractor, kaya yung plano, titingnan ko. O yung BOM, patinan. O, aral ako, alam niyo po. Kinuha ko po yung libro ng Fajardo sa engineering po yan. Para computations, paano gumawa ng BOM. Inaral ko po yung librong yun. Nag-aaral po ako paano mag-compute ng BOM. Kahit doktor po ako, hindi po ako engineer. Before pinanganak ang company mo, no? So, nandun ka pa sa work mo. Yes. Okay. Yung lahat ng experiences mo na yan, ano ang iniwan mong legacy sa industry? Malalim naman sa legacy sa industry? Bakit naman ganun? Parang, at first po, lahat po naman ng ating gusto ay nakatuon mo na sa umpisa sa'yo at pamilya mo. Doon nung nagsisimula. So kaya po ako nangarap 2008 kasi gusto mong umunlad ang buhay mo. Nangarap ka na nakita mo. Nagkataon lang po, sabi ko po sa inyo, magulo rin ang utak ko. Marami akong iniisip. Despite na pahiwalay po ako sa asawa. Nagtuon po ang isip ko para mag-concentrate ako kung paano ko improve ang buhay ng pamilya ko. Kasi wala na nga akong asawa. So, nagplano po. Naisip ko po yung niche market na wala palang agricultural contractor. Pero meron which is may knowledge ka na kasi pinag-aralan dahil mo construction, sa University of Alabama. Nagkataon, kaya rin po ako nag-take nun. Kasi nga, naisip ko, walang ganyang klaseng hanap buhay. Kasi nakikita ko po, lahat ng supplier na namin sa kumpanya, sa integrator, sa tunnel vent, ay, ano po ang ginagawa? Nagsusupply lang ng equipment during those times. So, papasok po sila, may problema, may papabago nila, syempre napapatagal po yung project ko. Kaya ang ginagawa, binibridge ko po yung gap. So I try to learn how to fast track yung project nang wala masyado mali. So by doing that, you learn yung methodology, projects, and all, handling, logistics, paano tinitira po yan, natutunan mo. And then nag-aral nga po ako ng computations. Yun ang nag-isip, nung nangyari po nagkahiwalay kami, nagplano po ako na makapag-abroad. Doon po ako natuto naman lalo ng mga dynamics like, bakit pag lumalaki, isa po sa tanong ko, pag lumalaki yung farm, dumadami yung building, pumapangit performance. Nangyayari po yun. So may isang bahay maganda, pangalawa, pangatlo, pangit na performance. During those times, ang nagpapatayo ng farm sa tunnel vent, veterinaryo. So hindi kami engineer. Tama po ba? So we learn from contractors and engineers na nagiging client namin. Alam niyo po ang unang lumabas, kuryente, kasi meron palang tinatawag na load schedules, computations ng load total. Sa tubig naman, may pipe naman sizes kasi may flow rate na tinatawag para tama rin ang volume. Kasi pag kinapos,
may isang pananaw po kasi sa poultry. Para raw makakain ng isang basong, kunyaring feeds, no? Isang takal o 1 kilo. Kailangan 2 kilong inumin tubig. Parang ganyan na. O 2 basong tubig, 1 kilo. Eh, ang problema ho pala, hindi nagiging tama ang inaiinom kasi yung pipe po, alam niyo po, sa mga plumbing, ang uso lang, medya, 3/4. Alam mo nung gumagamit ng malalaking pipe, di po ba? So, yan lang kinakapos. No, hindi po kaya po, nababansot yung manok pagdating sa malaki. Isa po sa mga nakorek yan. Doon ko po napag-aralan yan sa University of Georgia. Flow rate, computations ng plus kung paano, how to design. Plus, syempre, nasa field po. So, yun ang inspiration. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.